Samantala, kaugnay po sa patuloy na aktibidad sa Bulkang Mayon, makakausap po natin Albay Governor Noel Rosal. Governor, magandang umaga po. Good morning, Ivan. Good morning po. Opo, pangkalahatang sitwasyon po dyan sa inyong lalawigan. Kumusta po kayo? So far, normal po naman. Kailangan lang ilikas natin yung mga nasa 6-kilometer permanent danger zone. At saka umuulan ngayon dito. Ito ang medyo, siyempre, yung ating panahon. Kasi yung mud flow, yung lahal flow, yung siyempre ang binabantayan natin. Nabanggit nyo, Gov, yung 6-kilometer permanent danger zone. Kumusta ho ang compliance? Lahat ho ba sumunod? So far, yung ating 729 families, accounted natin yan, Ivan, representing 2,889 individuals from 4 municipalities and 2 cities. Gov, nabanggit po ng PHIVOLCS na posibleng magtagal ho, anywhere from 2 to 6 months ang mga ganitong evacuation. Sapat po ba ang ating mga supplies para i-sustain ang pagbibigay sa kanila ng mga relief goods? Well, as before, maganda naman ang coordination natin. Mauna muna yung LGU, then papasok yung probinsya, then nandiyan na yung national government through the DSWD, DPWH, and other national government agencies. Governor, bahagi na po ng pamumuhay nyo dyan sa Albay, yung pag-aalboroto po ng bulkan. Ano? Through the years, what have we learned at ano ho, may mga bago kaya tayo maipatutupad na mga hakbang to deal with this recent activity ng Bulkang Mayon? Well, Eban, alam mo, from almost 9,000 na nasa 6 kilometer, ang kagandahan, na-trim down na natin to 2,008. 8, 9. As in off-limits na talaga. Ito maganda. Kasi nga, nailipat na gaya ng Legazpi, wala na sa 6 kilometers, yung Daraga, isa na lang na pamilya, kasi meron daw siyang lupa doon. Then yung Ginobatan, 4 na pamilya. Ligao City, 25 families. So maganda ito kasi nailikas na natin o nailagay natin, hindi sa evacuation, kundi doon mismo sa resettlement. No? So, siguro dagdagan pa ng political will, ito na lang 3 munisipyo, 2 munisipyo, 1 syudad, ang ating talagang binabantayan, representing 729 families. No? So, ngayon, ang maganda lang ngayon kasi the system is in place and the maturity of the people. Through the years, alam naman nila na kailangan talaga sumunod sila. Gov, bukod po sa pag-provide sa pangangailangan ng mga kababayan nating na dislocate dyan sa nangyaring activity ng bulkan, may mga health considerations din po. Baka may mga inuubo, sumasama ang pakiramdam dahil po sa posibleng ashfall and all that. Kumusta po ang capability ng lalawigan para po i-handle itong mga health issues? Yes. Ivan, for the last 2 days, nagpatawag tayo ng provincial Disaster Risk Reduction Management Council meeting. Nandun lahat, DOH, yung Provincial Hospital, pati yung DPWH, yung Philippine Army, para tugunan natin yung mga posibleng mag-encounter natin. As before, alam naman natin na sanay na ang ating mga national at local government dito sa Albay. So, just a matter na sumunod ang ating mga kababayan. So, kung halimbawa, kasi last 2023, inabot tayo ng almost 6 months. No? Talagang papaghahandaan natin. Papasok dyan ang DSWD, ang DOH para sa pag-maintain natin sa mga evacuation centers. Gov, yung water supply nyo, kumusta? Actually, may mga issues and concern tayo. Pero nakaabang po, if ever, papasok ang BFP natin. No? Meron tayong mga ilalagay na mga malalaking containers para sa palikuran tsaka gamit sa tubig ng ating mga kababayan. Governor, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Patuloy po kami makikibalita sa inyo kaugnay sa sitwasyon dyan sa Albay. Thank you, Gov. Salamat po. Nakausap po natin Albay Governor Noel Rosal. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.